So, Franz, ito na naman tayo. Kuya Jack, kumusta na? Meron tayong pag-uusapan ngayon na mahalaga. No? So, as missionaries, may mga bansag sa amin. Hindi mawawala yung title na yan eh. Pag nakikita ng mga tao yung mga kalimitan mapuputi eh. Mga Amerikano, Doon nag-umpisa yan. mga naka-necktie, meron silang name tag, nakaputi. Nakanintag, nakapunta ka So pag nakita nila sila, nasabihin, ay Mormons yung mga yun. Hindi, bagong Mormon sabi, hey Joe. Hey Joe! Natawag ako sa vision niyan, hey Joe. Sabi ko, hindi man ako Amerikano, ba't ako natawag na hey Joe? Maputi ka rin kasi, sabi sa akin. Pero ang pinakabansag sa atin yung Mormons. Mormons. Mga Mormons. Minsan mga bibiruin pa tayo ng mga members ng church. Mga Mormons. Akala namin kalaban eh. Nung bago pa lang ako sa simbahan, hindi syempre naka-necktie. Hindi masyado pang sanay magsusuot ng mga ganon. Pagka nakikita ko ng mga kapitbahay mo, yun naman si attorney. Sana naman ang kaso. Sa Maynila, bro. May hearing na naman sa probinsya yan eh. Pag sinabihan ka na, Pero sa probinsya. wow, attorney. Dito sa Maynila, ibuburol ka. Kaya nahihiya kaming mag-necktie. Pag sasakay kami ng jeep, nung bata kami, nung young men ako noon, mga 12 anyos. Nahihiya kaming mag-necktie. Kasi hindi nga, maliban sa bansag ng Mormons, ang tawag nila sa amin na, sakay buburol. Sa probinsya, wow, attorney, doktor, wow, kagalang-galang. Hindi ko malaman sa Maynila kung ba't kami ibuburol rito eh. Pero pag-usapan natin yan na yung Mormons na yan kasi lingid sa kaalaman ng karamihan. Yung katagang Mormons, yan ang ating talagang bigyan ng pansin kasi hindi nila alam talaga kung anong ibig sabihin niya. Akala nila yun ang relihiyon natin. Mormonism, Mormonism. Yan talakayin natin. Ito ba ay sa Diyos ba ito? Inisip ng ibang tao, kulto daw. Kaya yung pangalan pa lang, sasabihin nila na ang Diyos nila yan, si Mormon. Para sa kaalaman at sa kabutihan ng lahat, na ako kasi nararamdaman ko na parang ako pag tinatawag ako Mormons, parang hindi na ako mapakali. Akala nila tutuwa ako kasi mga Mormons, akala nila okay. So, ngayon natin basagin yung ano na yan, yung bansag na yan. Bakit nila ginamit yan? At malalaman ng mga tao ngayon, bakit hindi na natin ginagamit yan? Okay, so Franz, pwede mo bang tulungan tayo para malaman natin kung bakit tayo tinawag ng Mormons? Nansagan kaming mga Mormons dahil sa isang aklat na kung saan namin ginagamit sa pagtuturo tungkol sa Diyos, hindi tungkol kay Mormon. Si Mormon ay pangalan lamang ng isang tao o isang propeta o mas kilala bilang prophet historian sa loob o sa kwento ng aklat na ito. So isa siyang propeta na nag-compile ng mga iba't ibang mga katulad ng nung sa Bible So kung meron mang mga grupo ng isang tao na nag-compile ng mga libro ng bawat propeta at pinaiksi nila at ginawang isang libro na ngayon meron tayong tinatawag na Bible. So ganun din si Mormon. Kinumpile niya yung mga sulat o mga record, mga talaan ng mga sinulat ng iba't ibang mga propetang nauna sa kanya at inabridge niya o pinaikli niya at ginawa niyang isang aklat. So bilang respeto sa kanyang ginawa o pagbibigay galang, pugay, ay ipinangalan sa kanya ito. Pero hindi po tungkol sa kanya ang nilalaman ng aklat na ito. At hindi rin namin siya sinasamba. Isa lamang po siyang tao. Ano ba ang laman ng aklat ni Mormon at saan at paano ba ito nagsimula? Yun nasa title Sa title niya. Aklat ni Mormon or Book of Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Yung sa English, Another Testament of Jesus Christ. Ganito po yan, brothers and sisters. Para maintindihan po natin, Another Testament of Jesus Christ. Kung titingnan po natin sa Bible, ang Bible po, meron siyang luma at meron siyang bagong tipan. Okay? Kung titingnan natin ang mundo, para mas maintindihan natin kung saan galing ang Book of Mormon, kasi hindi yan maintindihan ng tao, kaya sila nagagalit sa atin. Bakit meron tayong isa pang aklat na sinasabi nating pinalta na daw ang Biblia. Yan ang tira sa atin eh. Yan ang ginagamit nila na parang tayo ay hindi Kristiyano
tayo ay kulto dahil meron tayong sarili nating Biblia. Oo, yun ang Okay? pagkakaalam nila. So, hindi natin malapitan as missionary. Okay? Hindi natin magawa ng paraan na makinig sa atin ng tao. Bakit? Kasi Mali na yung ano eh. mali na kagad ang ano nila sa atin, ang tingin nila sa atin. Tingin sa Oo. atin. Kaya yung mga ibang tao takot sa missionaries, takot sa atin. Umiiwas sila. Umiiwas sila. Sa kaiiwas nila, hindi nila naiintindihan kung sino nga ba talaga tayong mga Oo. members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Oo. So, umpisa pa lang, hindi yun ang pangalan namin, Mormons. Mas gusto namin tawagin kami, at yun ang talagang tinatawag sa amin, membro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mahaba nga naman, pero yun talaga ang pangalan ng relihiyon natin. Para ma-explain natin kung saan galing ang Book of Mormon, ganito po yan. Lahat po tayo mga Kristiyano naniniwala tayo sa Biblia. Okay? King James Version. King James Version ang authorized na unang inilabas Oo. para maintindihan natin yung lengguwahe. Okay? It was translated for us to use at yun ang pinakaunang inauthorize na inilabas. Okay? So, malinaw yun. Brothers and sisters, ang Biblia ay nanggaling sa isang bansa at doon ipinatupad kung ano yung batas ni Moises, yung pagtupad ni Hesukristo sa batas ni Moises. Yes. Yun ang kailangan nating maintindihan eh. Saan naganap yung istorya ng Biblia? Sa Israel, hindi po ba? Exactly. Nasa Middle East or tinatawag nating Jerusalem. Si Jesus Christ nasa Jerusalem. So, yung New Testament naganap sa Jerusalem. Yung mga tao sa Lumang Tipan na naganap sila sa Middle East. Middle East sila. So, yung Bible ay naganap sa isang parte ng mundo. Yes. At tulad ng sinasabi natin, ang mundo ay hindi lang nabubuo ng Jerusalem at saka ng Middle East. Oo. Okay? So, napakarami pang mga bansa. maraming mga bansa. Okay? So, saan ang Book of Mormon? Oh, yan ang tanong. Ano yung Book of Mormon, di ba? Okay. So, dahil dito nga tayo binansagan, ano? So ang kami ay binansagang Mormons. Hindi po namin sinasamba si Mormon, hindi po siya Diyos. Siya po ay isang propeta dito sa Aklat ni Mormon. Kilala siya bilang prophet historian. Ginawa po ni Mormon, kinumpile niya yung mga records o mga sinulat ng mga propetang mga nauna sa kanya. Pinaiksi niya at ginawa niyang isang libro. Bilang pagtanaw o paggalang o pagrespeto sa kanyang ginawa, ipinangalan sa kanya ito na tinawag ngayong ang Aklat ni Mormon. Bagaman ito ay hindi patungkol sa kanya, tungkol ito kay Jesus Christ. Tinatawag itong isa pang tipan ni Hesukristo. Isa pang tipan. Kung meron tayong Old Testament, meron tayong New Testament, dito merong another Testament. Isa pang tipan. Yes. Hindi ito sinulat, Kuya Jack, para palitan ang Biblia o para dagdagan o bawasan ang Biblia o baguhin kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ito ay sumusuporta at nagpapatunay na si Jesus, na si Jesus ay Kristo. Okay? Ito lang brothers and sisters, dahilan kung bakit pinag-aawayan ng Biblia. Kasi ang Biblia walang sumusuporta at nagsasabing totoo ang Biblia. Yan. Ang dami nilang pinapaliwanag, lalong-lalo na tinatalakay nila ang kaligtasan. Ito, brothers and sisters, napakadelikado. Marami nagsasabi, mga 3 bagay na mga nakakatakot na scripture. Huwag mo takutin ng tao. Huwag mo takutin ng tao ng ganon. 7 deadly sins. 7 deadly sins. Huwag mo takutin ng tao ng ganon. Hindi nyo alam kung totoo o hindi eh. Kaya nga. O paano kung makipag-away ako sa inyo ngayon? Sabihin ko sa inyo hindi totoo ito. Mag-away-away tayo lahat rito. Pwede kong gawin na baliktarin kayong lahat. Hindi ko sabihin ko hindi totoo ito eh. Yun ang purpose natin dito. Ang purpose natin dito ay makilala ninyo kung ano yung dala-dala namin, kung bakit kami tinatawag na Mormons. Yes. Dahil sa aklat na ito, ang aklat ni Mormon, tulad ng sabi ni Kuya Franz, ay nangyari sa ibang parte ng mundo kung saan nandoon ang lumang Amerika. Jerusalem ang Bible. Ang Bible. Doon nangyari yan sa Jerusalem, sa Middle East. Yun. Yes. Oo. Ito naman sa lumang Amerika. Okay, kasi sinasabi natin, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng Jerusalem. Ang Diyos ay Diyos ng buong mundo. Yes. So, ibig sabihin, meron siyang mga tao na nasa kabilang parte ng mundo. Brother Francis, basahin natin sa Biblia kung saan nahahanap na sinabi ni Jesucristo na meron siyang ibang mga tupa na kung saan nasa ibang lugar. Tama. Kasi si Jesucristo, siya yung tinatawag natin sa Biblia na the Good Shepherd. Kailangan niyang mabantayan ang kanyang mga tupa. Tama.
sa John 10:16 kung saan sinabi ni Jesucristo na meron siyang ibang tupa. Oo. Okay? So sinabi dito na, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang dinggin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Biro mo yan. Sinabi ni Jesucristo dyan na meron siyang ibang tupa na wala rito. Ngayon, ako ay kailangan kong bisitahin sila, magkaroon sila ng isang kawan, At magkaroon ng isang pastol. Mm. Okay? So sinabi ni Jesucristo na meron siyang ibang tupa, ang ibig sabihin ng tupa ay tao. Kasi makikinig daw sila sa kanya eh. Okay? So, ibig sabihin, the good shepherd, actually yun ang sinasabi niya palagi na kayo ang aking mga tupa. Sinasabi niya na he is the good shepherd. Kilala niya. Di ba sabi niya na kung meron kayong 100 tupa at may nawala na isa, hahanapin niya. Ang kanyang dinidepict doon ay tao. Tama. Ganun kahalaga yung, biruin mo, ganun kahalaga yung kahit isang kaluluwa sa kanya. No? Exactly. Oh. Napakahalaga. So, Oh. ibig sabihin, ang Diyos, hindi lang siya Diyos ng... Jerusalem, Oh. which is iisang parte lang ng mundo. Oh. Mayroon siyang ibang mga tao na nandito na tinawag niyang mga propeta para magpatotoo tungkol sa kanya. Tulad ng sabi namin sa inyo, dati kaming mga missionaries. Missionaries kami, tinuturo namin yan. Mayroon kaming otoridad para ituro yan. Ito po ang aming dala-dala. Ang aklat ni Mormon ay nagpapatunay na totoo ang Biblia. Gusto natin malaman kung paano kumukonekta ito dito? Yan ang pag-usapan natin. Ipag-uusapan natin dito, brothers and sisters, paano sinusuportahan ng Book of Mormon ang Biblia. Paano nagsimula, no? Exactly. Ang Book of Mormon. So, yes. merong isang pamilya doon Okay. na ang propeta ay si Lehi, Okay. no? Sinabi ng Diyos sa kanya sa pangitain na kailangan nilang lisanin ang Jerusalem. Okay. Sapagkat wawasakin ito ng Diyos. Si Lehi, asawa niya si Saraya, may 4 na anak. Okay. Di ba? Si Leman, si Lemuel, si Sam, at saka si Nephi. May 2 silang mareklamong anak, si Leman at Lemuel. Yes. Ito palang si Lehi, yung pamilya niya ay napag-alaman nating mayaman siya. Napakayaman. Mayaman sila sa Jerusalem. May mga gintot pilak sila. Magandang bahay nila, kilala din sila. Ngayon, itong reklamo lang ng 2 magkapatid na ito, si Leman at Lemuel, bakit nila kailangang lisanin ng Jerusalem na napakarangya na ng kanilang buhay doon para lamang sa isang pangitain na pinag-isipan nila ang tatay nila na mapangitain daw. Naloko-loko baliw. Na baliw. Si Lehi yan na first Nephi, first book ng Book of Mormon. Yes, Okay. that's right. So, ngayon, kailangan nilang lisanin ang Jerusalem ng pamilya nila. Well, si Lehi bilang propeta, susunod siya. Tama. Kaya hinihanda niya ang kanyang mga pamilya, pero pinaiwan niya ang mga pilak at ginto nila. Kailangan nilang iwanan kasi maglalakbay sila eh. Maglalakbay sila. Ibig sabihin, sinabi sa kanya ng Diyos na actually magturo pa siya sa labas eh. Walang naniwala sa kanya. So, ang pamilya niya, bit-bit niya ngayon. Yes. Okay. Ang tanong ko, Kuya Jack, may tanong ako. Anong time ito sa Biblia nangyari? 600 BC. Yung pamilya ni Lehi, 600 BC. 600 BC, 600 taon bago ipanganak si Jesus Christ. Sino ang hari nung time na yun? Si King Zedekiah, kung makikita natin sa Bible, meron ding ibang prophet maliban kay Lehi. Si Jeremiah ang propeta nung panahon na yon na kinulong ni Zedekiah. I see. Si Jeremias, kinulong niya. Yes, oo. Si Jeremias, ang propeta na nasasabi sa Biblia na kilala, sabi ng Diyos sa kanya, kilala kita bago ka pa naipanganak. So ngayon, Kuya Jack, kung ikinulong ni Zedekiah si Jeremiah, isang propeta ng Diyos, no? Tapos propeta din niya si Lehi, he can call many prophets pala at the same time. Oo, ang pamamaraan ng Diyos, hindi naman kasi uso ang internet noon. Wala namang radyo, wala namang TV. Oo. So, kailangan niyang makipag-communicate sa mga tao. Remember, in the Bible, we can see kung anong ginagawa ng Diyos para makipag-usap siya sa mga tao. Paano? Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kung hindi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So ganun kahalaga pala yung mga propeta. At isa pa, Kuya, nauubusan ba ang Diyos ng lihim? Hindi siya mauubusan kasi nga ang gusto niya kaligtasan ng lahat. Yan. So may sikreto ang Diyos, wala siyang ibang gagawin kung hindi propeta ang kanyang kakausapin para ihayag ang kanyang plano at sa kanyang sikreto sa mga tao. Okay. Ibig sabihin din na hindi kompleto talaga ang Biblia.
Kasi may nagsasabi na wag itong dadagdagan, wag babawasan, at kumpleto na daw ang Biblia at wag natin ito. Alam mo, sasagutin natin yan kung paano natin masasabi. Kasi alam mo nating iniisip ng tao, tayo lang kasi ang reliyon or tayo lang ang reliyon na mayroong ibang aklat maliban sa Biblia. Oo. Okay. So ang gusto kong sabihin sa kanila, tulad ng sinasabi mo, ang Diyos ay nagtatawag ng propeta para ihayag yung kanyang mga sikreto. Okay? So, ibig sabihin, nung panahon ng Biblia, panahon ng mga tao dito sa Biblia, wala naman tayong radyo, walang TV. So, hindi mo maipapalaganap kung ano yung gusto mong sabihin kasi nga, wala namang means. Hindi mo na pwedeng, merong letter, pero mahirap natin yung gawin. So, ang gagawin ng Diyos, tatawag siya ng propeta more than one sa panahon na yun. Kasi si Jeremias, ikinulong ni Zedekiah, pero hindi lang si Jeremias ang merong kapangyarihan as a propeta. Si Lehi lumabas sa Jerusalem 600 years before nabuhay si Jesucristo. Ito yun. Ito yung storya nila. Itong Biblia, sa Jerusalem, si Lehi galing sa Jerusalem, pinalabas siya ng Diyos, pumunta siya at na-discover nila ang land of America. Yung lumang Amerika. So yun ang nakita nila Lehi. So nung panahon na yun. So ito, nagtutuloy ang storya nandoon sa mga tao sa lumang Amerika. Tumatawag ang Diyos ng propeta at itong aklat ni Mormon, nandito yung mga propeta, naghahayag dito sa aklat ni Mormon kung paano maligtas ang tao at kung paano makakabalik sa Diyos.